Hindi, lagay mo na sa dito sa Kaya na, nagre-record na ko, game na. Okay. Uy, buksan mo yung ilaw. Hindi ako ang interview dyan. Ayoko na nire-record. Andito po tayo sa may kwarto. At meron lang po tayong interviewin. Meron po tayong interviewin isang kaibigan dahil sa isang pagmamahal na tuluyan ng pagkaganon. May tatanong lang po tayo. Talaga ang luha ko. Hello. Lalo na pag excuse me. nararamdaman ko na dehado ko pagdating sa love. Kasi parang I give everything in, you know, and then parang at the end, walang patutungan na hindi ko mararamdaman yung parang sayang na panahon na ibinigay ko na pagmamahal. Puro dapat daw sabi nila, wala kang panghihinayang sa pagmamahal na ibinibigay mo kasi ang pagmamahal daw kusang ibinibigay na kusa ding ibinabalik. Ngayon, kung hindi naman ibinabalik, wag na lang kasi kawawa naman yung ibang tao, di ba? Ang sa akin lang din, pag nagmahal tayo, kailangan ba ibigay ang lahat? Kailangan pa ba isuportahan ang lahat? Ang sa atin lang, tanggap mo na ikaw isang taong ganyan. Ba't kailangan bang mag-isip ka pa ng mga ganong katotohanan at mga ganong katang-isip nga lamang? Ang lalim noon. Nandito ako. Tsaka ayoko may nakikinig eh. Actually, sige, sabihin ko sa inyo. Back! 3, 2, action! Take 2! Andito po tayo, nagbabalik po tayo sa Dabas para kausapin si kaibigan Jerry. Ito na po. Ano po yung boy tanong? Ulitin ko lang po yung tanong. Sana matanggap mo yung sarili na bilang ang ganyan na bilang nasasaktan ka, lagi ka nasasaktan. Kasi, hindi lahat ng bagay isang laro. Hindi, Kuya Boy, actually, bihira naman yung bihira sa buhay ko lang nasaktan ako. Kasi kaya ay parang feeling ko, ayoko tumuloy sa relasyon na wala ng patutungan. Na masasaktan ako at the end. Kasi usually naman naging karelasyon ko, naramdaman ko yung pagmamahal nila sa akin, mga lalaki sila. Na may mga pamilya din na nandito sila. Kahit hanggang doon sa Saudi Arabia, ramdam ko. Kaya ayoko mag-comment din pagdating doon sa, pagdating ko doon na, I'm sure ko may malilimutan talaga ako pagdating dito. Pag umalis na ako. Kaya ang point ko lang, sana yung minsan, darating sa buhay ng tao natin, yung kung ano yung ngayon, ibigay natin kasi make the most out of it, make the most out of it yung buhay natin. Kasi minsan lang tayong darating sa buhay natin yung na may darating sa iyo na mamahalin ka ng totoo kasi minsan kung ano ka, tanggapin ka niya. Yes. Okay. Ang sa akin lang din kung matatanggap ka ng isang lalaki ang pinakamamahal sa iyo. Anong mga priority na gagawin mo sa kanya at para mapasa kanya? Mga priority para mapasa kanya ka. Para mahalin ka niyang lubusan ng mga ibibigay mo o ano yung pagmamahal na step by step, di ba? Actually, para hindi ka niya hindi ako iwan. nagpaplano na. Ang tao naman kahit nagplano ka, tapos iiwan ka at the end din. Kung talagang magiging, lahat tayo iiwan, tapos mawawala sa buhay natin, kagaya ng mga pamilya natin, mawawala sa tamang panahon. Kasi di ba, mga parents natin, mamamatay din. So magkakahiwalay din. Ang point ko nga lang, kailangan mo ibigay yung buong 100% mo dun sa taong na ibibigay sa'yo ng pagpapahalaga. Otherwise, mawawala yun, sayang naman. Ang sa atin naman din para hindi ka maloko ng isang tao, di ba? Hindi ka naman manhid, hindi ka naman surbachenes. Isipin mo kung ano yung mga ginagawa na tama para sa kanya, para sa sarili mo. At isipin mo rin kung ano yung mga bagay-bagay na dapat mong gawin para hindi ka lalo masaktan, para maiwasan mo konti, para makaka-inlove ka ng konti. Alam mo yung parang isang life cycle lang sa buhay na magmahal ka ng tunay, umibig ka ng tunay at tapat. Nasaan din ba ang tunay pag-ibig at tapat kung hindi ka rin ginagalang, hindi ka nire-respeto? Nasaan ba yun? Ano ba yung mga meaning na dapat nating malaman sa mga nararamdaman mo ngayon? Actually, sa mga experience ko sa buhay, ang dami ko ding mga mistake na may natutunan din ako na wag ko nga ibigay yung 100% na pagmamahal kasi ako
Especially, tao naman normal na nag-expect eh. Diba? Nag-expect tayo. Pero yung expectation minsan, hindi natin nakukuha dahil nga hindi kaya nung taong ibigay na nag-expect sa atin. Yung ganun ba? Yun ang para sa akin na... Sa ngayon ba, nararamdaman mo yung pagmamahal ng baby love mo ngayon sa'yo? At nararamdaman mo rin ba na seryoso siya sa'yo? Ano mga napapakita niya at nararamdaman mo na parang patunayan sa puso mo na mahal ka niya at ibibigay niya lahat para lang sa'yo, mapasaya ka niya, nandito ka sa Pinas. At pagkaalis mo ba, kayo pa rin ba? Siya pa rin ba nasa puso mo? Yun na nga yun ang nasa isip ko, no. Habang nandito ko, sana ibigay niya yung atensyon na ibinibigay ko sa kanya in return. Kasi hindi ko masasabi na pag umalis na ako, nasan na siya. At siya, nasan na din siya. Nakuha mo. Sino ba yan? Ang sa atin lang din eh. Tanggapin mo na lang kung dapat anong tanggapin. Kung ano mga mangyayari, mga posibleng mangyari. Pero nandiyan pa rin yung sakit. Ang pusong dumurugo. Nandiyan yung minsan na natutulala ka. Napapaisip mo yung mga bagay-bagay na ginawa mo sa kanya at nakatulong ka sa kanya. Alam mo yun, at saka yung mga bagay-bagay na rin na laging pinagtatalunan. Seryoso ka ba? Leo ko eh. Mga ilang percent? Siloso ko. Depende naman dapat sa pagsiloso. Yung point kasi depende sa sitwasyon na pagsisiloso. Siloso talaga. Ano sa akin lang din, sa ngayon, nagsiselos ka ba sa mga ka-text niya, sa mga kausap niya, nasasaktan ka ba? Tao ako na may pakiramdam, alam ko pag ang tao nagsisinungaling. Okay. Totoo yun. Magbabalik. Totoo yun, mamatay man. Nararamdaman ko pag ang tao nagsisinungaling. Kasi mas maganda yung open kasi isang tao. Kasi nothing to hide. Kasi pag may hinahide ka, lalong nararamdaman at nakikita. Which is, nawawala yung trust. Diba? Mas maganda yung, sabihin mo ang totoo, natural ka, totoo ka, ganito ka. Tanggapin mo ako, ganito. Pero kung the more na nag-hide ka, to the extent na para to cover up yung ayaw mo siya mawala, mas better na yung maging totoo ka sa sarili mo. Diba? Okay, magbabalik pa po ang The Bad para po sa mga final interview natin kay Kuya Jerry.